Ipinagdiwang itong Sabado ang National Tuberculosis Day. Kaugnay nito, plano ng Health Department na maglunsad ng kampanya para mapababa sa 4 na buwan na lang ang proseso ng gamutan sa mga may sakit na TB. Si Rod Lagusan sa report. Rise and shine, Rod. Target ng Department of Health na maipatupad sa susunod na quarter ang mas maikli pero epektibong gamutan para sa tuberculosis patients. Una nang sinabi ito ni Health Secretary Ted Herbosa, kasunod na naging rekomendasyon ng World Health Organization. Binigyan din ng kalihim ang iba't ibang social determinants kung bakit natitigil o hindi natatapos ng mga pasyente ang kanilang gamutan. Ayon kay Marlene Galvan, nurse for at TB focal ng Disease Prevention and Control Bureau ng DOH, sa kasalukuyan isinasapinal pa ang guidelines para sa pagpapatupad ng mas maiksing gamutan. We know that prior to accepting and implementing the recommendation of the WHO and other partners, especially it's being already implemented in other countries, we have to locally adapt it in our country. Sa ilalim nito ay nasa 4 na buwan na lamang ang gamutan, lalo't hamon ang patuloy na compliance o pagsunod ng mga pasyente. Gumagawa tayo ng polisiya kung saan ito ay maipapa-implement ng sabay-sabay at pare-parehas dito sa ating. So we are targeting by next quarter, we will already be cascading the guidelines for them to be able to implement. Anya nakikita nila na dahil dito mas magiging madali na ang pagsunod ng mga pasyente sa itinakdang panahon ng gamutan. Paliwanag ni Dr. Jan Errol Yabut, Medical Officer 3 ng Health Promotion Bureau ng DOH, high risk sa mga taong may mahinang immune system, kabilang na dito ang mga sanggol at bata, taong may HIV, diabetes at cancer. Sa tanong naman kung may posibilidad na muling magka-TB ang gumaling na mula dito, a risk factor po, no? After po treatment, nagkakaroon po tayo ng scar. Parang kung nagkaroon tayo ng cavitation or ng scars in our lungs, parang after treatment, makokontrol natin yung infection. But it makes us predisposed pa rin. Parang it's also a risk factor then for infection. Kaya anya importante na magkaroon ng healthy habits at palakasin ng immune system para maiwasan ito. Samantala, patuloy naman sa pagsasagawa ng active case finding at intensified case finding para maiwasan ang hawaan ng TB. Kaya binigyang pagkilala ng DOH ang mga local government unit na naabot ang kanilang target pagdating dito. Sa datos naman ng DOH, tanging ang National Capital Region ang naabot ang target pagdating sa treatment enrollment. At base sa 2022 Global TB Report, isa ang Pilipinas sa 8 bansa kung saan nanggali ang naitalang 2/3 na mga kaso ng tuberculosis sa mundo. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.